Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at maging sa mga masugid niyo pong tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isang karanasan sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan dahil ito ang nagturo sa akin na anuman ang pagdaanan nating pagsubok ay dapat manatili tayong panig sa kabutihan. Ito rin ang nagpa-realize sa akin na dapat ay matuto tayong piliin palagi kung ano ang tama. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gardo. At ito ang aking kwento. Hindi na bago sa akin ang mga kwentong aswang, Sir Blair, dahil sa lugar kung saan ako'y pinanganak ay talamak talaga ang mga ganyang klase ng kwento. Sa totoo lang po, hindi na nga lang siya kwento. Para sa akin ay totoo ang mga aswang. Ang tatay ko kasi ay isang dating manunugis at tinuruan niya ako noon ng kakayahan niya sa pakikipaglaban sa mga aswang. Natuto naman ako, pero mas naging malakas sa akin ang tawag ng pangangailangang kumita ng pera para sa pamilya ko. Lumuwas ako ng Maynila nung 21 anyos ako at nagsimula na akong magtrabaho. Sa una ay sa mga fast food restaurant ako pumasok hanggang sa nakapasok ako sa isang agency ng mga gwardiya. Sa pagiging gwardiya talaga ako nagtagala dahil pangarap ko talaga noon pa man ang maging pulis. Pakiramdam ko kasi kapag nakasuot ako ng uniforme ay isa na rin akong alagad ng batas. Pero wala akong kalam-alam na ang trabahong yun pala ang magdadala sa akin sa isang napakalaking kapahamakan na mararanasan ko sa aking buhay. Isang madaling araw, naglalakad ako pauwi sa aking inuupahang boarding house. Nanlalambot ako dahil halos 24 oras akong dumuti sa convenience store kung saan ako nagtatrabaho bilang isang security guard. Wala akong ibang gustong gawin ng sandaling yun, kundi ang makauwi at matulog. Bigla akong kinabahan dahil napansin ko ang isang itim na kotse na tila ba sinusundan ako. Nasa likuran ko yun at mabagal ang pag-andar. Inalerto ko ang aking sarili sa kahit na anong masamang pwedeng mangyari. Huminto ako sa paglalakad at nang lumingon ako ay nakahinto rin ang kotse. Yun na ang naging hudyat ko para lapitan ang kotse upang malaman kung bakit niya ako sinusundan. Kinatok ko ng sunod-sunod ang bintana sa tabi ng driver's seat. Wala akong pakialam kung magalit sa akin ang driver ng kotse. Bumaba ang bintana ng kotse at napatda ako nang nakita ko ang isang may edad na lalaki na mukhang mayaman. Pero hindi ko ipinakita na medyo nag-alangan akong kausapin siya. Sino ka ba? Kanino pa ako sinusundan eh? Huwag ka magkakaila ha, dahil malakas ang pakiramdam ko. Sandali, iniisip mo ba na isa akong bayarang lalaki? Hoy, hindi ako ganun ha. Security guard ako at hindi ko ibinibenta ang katawan ko sa mga kagaya mo. Masyado ka namang mapanghusga. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Nababayaran kita para sa panandaliang aliw. Dahil unang-una, hindi tayo talo. Pero gusto ko na malakas ang pakiramdam mo. Mabuti naman kung ganun. Eh bakit mo ba ako sinusundan? Huwag mong sabihin na may utang ako sa'yo. Hindi kita kilala ha. Ngayon pa lang tayo nagkita eh. Sumakay ka rito sa kotse ko at dito tayo mag-usap. Ayoko nga. Baka mamaya kidnapin mo pa ako eh. Tapos ibibenta mo mga laman loob ko. O kaya, kidnap mo ransom ko pala. Para sa kaalaman mo,
Walang pera ang pamilya ko, kaya wala silang perang ibibigay sa'yo. Sa ngayon ay wala silang pera. Pero kapag tinanggap mo ang trabahong iaalok ko sa'yo, ay magkakaroon sila ng limpak-limpak na salapi. Siyempre, pati na rin ikaw ay magkakaroon. Hindi ba nakasanla ang lupa niyo sa probinsya? At ikaw, mapapaalis ka na sa inuupahan mo dahil ilang buwan ka nang hindi nakakabayad ng upa. May problema ka rin sa kapatid mo dahil gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral pero wala kang perang pampaaral sa kanya. Lahat ng yun, maaari mong masolusyonan kung makikipag-usap ka sa akin ngayon. Teka. Bakit ang dami mong alam tungkol sa akin? Sino ka ba talaga, ha? Pumasok ka na rito sa kotse at dito tayo mag-uusap. Dito ko sasagutin ang lahat ng tanong mo. Tinignan ko ang lalaki. Kahit brusko ang itsura niya, ay mukha talaga siyang mayaman. Yung gintong kwintas na suot niya ay alam kong ilang daang libong piso na ang presyo. Sa tingin ko, ay hindi naman siya masamang tao. Isa pa, natukso ako sa sinabi niya na maaaring mabigyan ng solusyon ang mga problema ko kung makikipag-usap ako sa kanya. Kahit merong pag-aalinlangan, ay umikot ako sa kabilang bahagi ng kotse at binuksan ko ang pinto sa may passenger seat. Pumasok ako at isinarado ko ang pinto. Uunahan na kita. Kung may bala kang masama sa akin ay huwag mo nang ituloy. Gaya ng sinabi ko kanina, security guard ako. Nag-training ako para makipaglaban. Relax ka lang. Wala akong gagawing masama sa'yo. Ang totoo nga yan, ay baka nga pasalamatan mo pa ako sa bandang huli. Teka, paano mo nga pala nalaman ng problema ko sa buhay ko, ha? Manghuhula ka ba o stalker ka? O baka naman pan kita? Bago ko kasi kunin ang serbisyo ng isang tao, ay nagsasagawa muna ako ng background check. Huwag ka mag-alala at hindi matinding background check ang ginawa ko. Inalam ko lang kung talaga bang kailangan mo ng pera. Dahil ang mga kagaya mo, ang mahilig kumapit sa patalim. Kung ganun, ay meron kang ipapagawa sa akin. Kung illegal yan, ayoko. Out ako dyan. Hindi ako ang klase ng tao na hinahanap mo. Sa iba mo na lang yan ipagawa. Nag-aaksaya ka lang ng oras. Pwede bang iwasan mo ang pagiging mapangusga? Huwag mo munang pangunahan ng mga bagay-bagay kung wala ka pa namang alam tungkol dito. Hindi illegal ang ipapagawa ko sa'yo. Trabaho ang ibibigay ko sa'yo. Pero bago ang lahat, magpapakilala muna ako sa'yo. Ako si Don Paquito. Wow, ha? Don? Mayaman ka nga palang talaga. Siguro naman ay alam mo na ang pangalan ko kasi pina-background check mo na ako, di ba? Oo naman. Ikaw si Gato at isa ka mapagkakatiwalaan at mahusay na security guard. At yan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili ko para sa trabaho ito. Alam mo, kanina pa tayo magkausap pero hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung ano bang trabaho ang iaalok mo. Siyempre, hindi kita alukin ng trabaho na wala kang experience. Gaya ng trabaho mo ngayon, ay meron akong pababantayan na isang lugar sa'yo. Sa madaling salita, pagiging gwardiya pa rin ang gagawin mo. Nang naghahanap kasi ako ng mahusay na gwardiya, ay isa ka sa mga napagpilian ko at sa huli, ay ikaw ang natira sa listahan ko. Maraming salamat sa sinabi mo. Pakiramdam ko tuloy Nagawa ko pala ng maayos ang trabaho ko. Pero bago ako pumayag doon, Paquito, ano pala yung pababantayan mo sa akin? Isang malaking lupa na nabili ko sa isang liblib na baryo. Balak ko sanang gawing resort ang lugar na yon.
Yun lang ang babantayan mo habang hinihintay ko pa yung mga taong magtatrabaho roon. Doon ka rin muna habang ginagawa yung resort. Siguro ay aabuti ng kalahating taon hanggang 1 taon ng trabaho mo. Yun nga lang, kailangan mong iwanan ang trabaho mo ngayon. Kung hindi naman nalalayo sa sahod ko ngayon ang ipapasahod mo sa akin, kahit wag na lang. Tapos ang layo pa pala yata niyang lugar na sinasabi mo. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinabi ko kanina? Ang sabi ko, itong trabahong ito ang tatapos sa mga problema mo sa pera. Tinanong ko si Don Paquito kung magkano ang sasahurin ko kada buwan at hindi ako makapaniwala nang mas malaki ng ilang beses ang kikitain ko sa kanya kumpara sa sahod ko sa trabaho ko sa panahong yon. Bukod pa ron, ay bibigyan pa niya ako ng starting salary at kapag natapos na ang trabaho ko, ay bibigyan pa niya ako ulit ng pera. Napalunok ako at pinag-isipan ko ang alok ni Don Paquito. Sa itsura niya, ay naramdaman ko na hindi naman siya scammer o manluloko. O ano, Ganto? Tinatanggap mo ba ang trabahong inaalok ko? Teka, sandali. Para kasing too good to be true eh. Parang hirap paniwalaan. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang trabaho ng mga gwardya. Nagbabantay kayo ng isang lugar at buhay nyo nakataya roon. Kaya dapat lang sa inyo ang bigyan ng malaking sahod. Delikado ba sa lugar na sinasabi mo? Alam mo, ang panganib ay nasa kahit saan lugar yan. Kahit nga nasa loob ka lang ng sarili mong bahay, ay maaaring may masamang mangyari sa'yo. Sa bagay, tama ka naman. Pero baka kasi may kung ano sa lugar na babantayan ko eh. Mas maganda kung alam ko. Para handa ako kung tatanggapin ko yung offer mo. Ang magiging problema mo lang siguro ay ang mga taong dating nakatira doon. May ilang kasi sa kanila na hindi matanggap na nabili ko na ang lupang yun at kailangan na nilang umalis. Pinabakuran ko na nga pala ang lupa ko na yun. Pero may ilang pa rin bumabalik at sila ang kailangan mong paalisin. O ano? Tinatanggap mo na ba? Teka, sandali lang. Masyado ka nagmamadali eh. Pwede ba pag-isipan ko muna? Ang hirap kasi magdesisyon ng biglaan tapos di pa kita masyadong kilala. Naiintindihan kita. Sige, hahayaan kitang pag-isipan ang magiging desisyon mo. Pero ipapaalala ko lamang sa iyo na kailangan ko ang gwardya roon sa lalong madaling panahon. Pwede na ba sa iyo ang 1 araw na pag-iisip? Oo, sige. Okay ng 1 araw. Ito ang tarheta ko. Nandiyan ang cellphone number ko. Tawagan mo kagad ako kapag nakapag-desisyon ka na. Mula sa wallet ni Don Paquito ay inilabas niya ang isang maliit na card. Inabot niya yun sa akin at agad ko naman yung tinanggap. Matapos yun ay nagpaalam na ako kay Don Paquito at bumaba na ako sa kotse niya. Nang nakarating na ako sa inuupahan kong boarding house, ay isinabit ko ang aking bag sa likod ng pinto. Hindi ako gumawa ng ingay dahil tulog pa ang 2 kasama ko sa kwarto. Pagkatapos ko magpalit ng pambahay na damit, ay dumiretso ako sa common CR at habang nakaupo ako sa inidoro, ay tinignan ko ang business card ni Don Paquito. Tanggapin ko na kaya yung alok sa akin ni Don Paquito. Ang laki kasi nakikitain ko rin kung sakali eh. Tama siya. Kung pagsasama-samahin ko yung perang sasahurin ko, kahit sa loob ng 6 na buwan, ay sobra-sobra pa yun. Para matubos na namin yung lupa sa probinsya. Yung makukuha ko namang paunang sahod, ay pwede kong ipagpatayo ng negosyo ni nanay at tatay para meron silang pinagkakakitaan. Sa kabila ng napakagandang alok ni Don Paquito, ay naisip ko na hindi ako dapat maging padalos-dalos sa aking magiging desisyon. Kailangan ko pa rin yung pag-isipan ng maraming beses
at baka sa huli ay magsisi ako. Kaya naman, humiling ako sa Panginoong Diyos ng kahit isang sign kung dapat ko bang tanggapin ang inaalok na trabaho ni Don Paquito. Maghapon akong natulog sa araw na yon at nagising ako nang mag-alarm ang aking cellphone. Agad akong bumangon dahil oras na para mag-asikaso ko sa pagpasok sa trabaho. Ganun ang pangkaraniwang kong araw. Gigising, maliligo, kakain, babiyahe, at magtatrabaho. Habang nagbibihis ako ng aking uniforme, ay tumawag ang nanay ko sa aking cellphone. Sinagot ko yun at isang masamang balita ang sinabi niya sa akin. Nasa ospital daw ang tatay ko dahil biglang nahirapang huminga at hindi pa sinabi ng doktor kung ano ang dahilan nun. Pagkatapos ng tawag ay napatulala ako dahil panigurado na mangangailangan kami ng malaking halaga. Hanggang sa naalala ko yung paghingi ko ng sign sa Diyos kung dapat ko bang tanggapin ng alok ni Don Paquito. Kinuha ko ang business card ni Don Paquito at tinawagan ko ang numerong naroon. Hindi nagtagal ay sinagot naman yun ni Don Paquito. Don Paquito, ako po to si Gardo. O Gardo, ikaw pala yan. Inaasahan ko na nakapagdesisyon ka na dahil tinawagan mo na ako. Opo, nakapagdesisyon na po ako. Tinatanggap ko na po ang trabahong inaalok nyo. Sabi ko na nga at hindi mo kayang tanggihan ang ino-offer ko sa'yo. Kailan po pala ako magsisimula? Sa totoo lang, ay kailangan ko na talaga ng gwardya sa lupa ko. Kaya kung pwede sana, ay bukas na bukas din ay magsisimula ka na. Sige, wala po problema. Pero Don Paquito, meron po sana akong hihilingin pabor sa inyo. Ano yun? Magsabi ka lang at kung kaya kong ibigay o gawin, ay pagbibigyan kita sa pabor na yan. Gusto ko sanang makuha na ngayon yung sahod ko sa unang buwan. Nasa ospital po kasi ang tatay ko at kailangan namin ng pera. Walang problema. Kung gusto mo, ay ipapadala ko na yun sa'yo ngayon. I-text mo lang sa akin ang detalye mo at kung saan ko ipapadala. Madali ko lang yan maiuutos sa isa sa mga kasambahay ko. Sige ho. Pagkatapos nitong tawag, iti-text ko po agad sa inyo kung saan nyo po ipapadala. Paano nga pala ang trabaho mo ngayon? Mag-aahol na lang po ako. Kailangan ko talaga ng trabahong may mas malaking sahod Sa dami po ng problema ko, lalo na po sa pera. Pero Don Paquito, paano po pala ako pupunta dun sa lugar kung saan po ako magtatrabaho? Ako mismo mag-aatid sa'yo bukas. Pero kailangan ay madaling araw tayo babiyahe dahil malayo yun. Kaya ngayon pa lang ay maganda ka na. Mag-impake ka na ng maraming damit at matagal-tagal kang mananatili doon. Wala pong problema Don Paquito. Maraming salamat po. Sa tingin ko, ay ikaw ho ang pinadala ng Diyos bilang sagot sa napakarami kong problema. Walang anuman. O paano? Tutunduin kita dyan mamayang madaling araw. At huwag mong kalimutan na i-text sa akin yung detalye mo para may padala ko na ang perang kailangan mo. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Don Paquito sa cellphone, ay itinext ko kagad sa kanya ang detalye ko at kung saan niya maaaring ipadala ang pera. Makalipas ang kalahating oras, ay nakatanggap na kagad ako ng mensahe na naipadala niya na ang pera, kaya agad akong umalis upang kunin yon. Ipinadala ko na rin ang perang yon sa nanay ko para meron silang magagamit sa pagpapaospital sa aking tatay. Sa totoo lang, ay medyo nagdadalawang isip pa rin ako sa trabahong gagawin ko kay Don Paquito. Pero dahil naniwala ako na ang pagkakasakit ng tatay ko ay ang senyales na hinihingi ko sa Panginoong Diyos, ay itinuloy ko na lamang yon. Pagsapit ng 2:00 ng madaling araw,
ay sinundo na ako ni Don Paquito. Puno ng mga gamit at damit ko ang aking isang malaking traveling bag. Habang bumabiyahe kami, ay panay ang hinga ko ng malalim dahil bigla akong kinabahan. Ayos ka lang ba? Parang kabado ka kanina pa. Medyo kinakabahan nga po ako eh. Pero, malayo ba talaga yung lugar kung saan ho ako magtatrabaho? Oo, malayo yun. Pero huwag kang mag-alala. Dahil meron ka doong kubo na matitirahan. May mga gamit doon at mga pagkain. Paminsan-minsan ay pupunta kita ron para dalang ka ng pagkain at ibang pang mga kailangan. Ayos pala. Ibig sabihin, libre bahay, libre din pagkain ko. Aba, halos wala na palang mababawas sa sasahurin ko. Ganun na nga, Dardo. Hindi ba't napakaganda ng trabahong yun? Lahat ng sahod mo ay maititake home mo. Tutal, matagal pa ang biyahe natin. Ay pwede ka na munang matulog. Magpahinga ka. Hindi naman ako inaantok eh. Natulog kasi ako kanina. Magkwentuhan na lang po tayo kung okay lang sa inyo. Para magkakilala tayong dalawa. Tutal, simula ngayon, amo ko na po kayo. Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Kung ano pong kinabubuhay nyo. Yung bang trabaho o negosyo nyo. Isa ako negosyante. Bumibili ako ng mga lupa at ginagawa ko resort. Mas gusto ko yung liblib na lugar. Dahil karamihan sa mga tao ngayon ay gusto ang ganong klase ng lugar. Yung malayo ba sa ingay na syudad? Yung mararamdaman nila na malapit sila sa kalikasan. Grabe, ang yaman-yaman nyo na po siguro, no? Sa bagay, mayaman ka nga pala kasi Don ang pangalan mo. Kahit nung hindi pa ako mayaman, ay sinasabi ko na sa mga tao na tawagin nila ako Don Paquito. Alam mo, Gardo, kapag meron kang gustong mangyari sa buhay mo ay dapat iniisip mo na naroroon ka na sa pangarap mo na gusto mong abutin. Tignan mo nangyari sa akin. Naging totoong Don Paquito na ako ngayon. Sa mga sinabing yun ni Don Paquito, ay humanga ako sa kanya. Hindi man niya sinabi sa akin ang kwento kung paano siya yumaman, ay alam ko na mula sa pagiging mahirap, ay nagsumikap siya para maging mayaman. At yun ay naging inspirasyon ko para magsumikap hanggang sa mabigyan ko ng maginhawang buhay ang aking buong pamilya. Makalipas ang napakahabang biyahe, ay pumasok ang kotse ni Don Paquito sa isang hindi simentadong daan. Pakiramdam ko ay walang hanggan ang daan na yon dahil hindi ko matanaw ang dulo. Puro talahiban ang nasa magkabilaang gilid ng daan at wala akong kabahayang nakikita. Mahigit 1 oras pa kaming bumiyahe hanggang sa huminto na ang sasakyan sa harapan ng isang malawak na lupain na nababakuran ng barbed wire. Maraming nagtataasang puno roon. Nakita ko ang isang kubo na may katamtamang laki at sa gilid ay mayroong balon. Bumaba na kami ng sasakyan at isang malaking ngiti ang pinakawalan ni Don Paquito. Nang mga oras na yon ay 5:00 na ng hapon. Nandito na tayo, Gardo. O ano? Anong masasabi mo sa lugar? Pambihira. Napakalaki nga pala ng lupang nabili mo, Don Paquito. Mukhang tama ka. Maganda nga tong gawing resort. Farm resort talaga ang plano ko dyan. Kaya naman pinili ko ang lupang yan. Kasi napakalaki talaga. Pero napansin ko na parang may bahagi ng lupa nyo na may mga punong pinutol na. May nagtrabaho na po ba dito dati? Oo, meron na. Nagsimula na sila noon. Arawan ang mga dati nagtatrabaho rito. Pero pinatanggal ko na sila. Dahil binabagalan nila ang kanilang pagtatrabaho para mas tumagal sila.
Sa ngayon, naghahanap pa ako na magtatapos sa pagpuputol sa mga puno dito. Napakunot noo ko nang may isang lalaki ang lumabas mula sa kubo. Naglakad siya palapit sa amin. Sa palagay ko ay hindi nagkakalayo ang edad namin. Payat siya at medyo maliit. Magandang hapon po, Don Pakito. Magandang hapon din sa iyo, Umpong. Kumusta ang unang gabi mo rito? Ayos naman po. Wala pong naging problema. Oo nga pala, Gardo. Siya si Umpong. Siya ang makakasama mo na gwardya na magbabantay dito sa lupa ko. Oh, akala ko hubay mag-isa lang ako. Ganito kasi ang nangyari. Una ko talagang inalok si Umpong at gaya mo, ay medyo nagdadalawag isip din siya na tanggapin ang trabaho rito bilang isang gwardya. Pagkatapos natin mag-usap, ay pumayag na siya. Kaya ipinatid ko na kagad siya rito sa isa sa mga tauhan ko. At nung pumayag ka naman na magtrabaho rito, ay naisip ko na mas makabubuti kung dalawa kayong gwardya rito. Masyadong malaki kasi talaga ang lupang ito, kaya baka mahirapan ka kung mag-isa ka lang. Bakit, Gardo? May problema ba kung dalawa kayo ni Umpong ang magbabantay rito? Wala naman. Mas okay nga po yun eh. Para meron po akong nakakausap dito. Mabuti naman kung ganun. O siya, paano, aalis na ako at kailangan ko nang makabalik sa Maynila bukas. Kayo ng dalawang bahala rito. Siguro babalik ako rito sa susunod na linggo. At baka kasama ko na ang mga magtatrabaho rito para putulin ang mga puno. Sige po, Don Pakito. Mag-iingat po kayo. Kayo rin, Umpong. Mag-iingat kayong dalawa rito ni Gardo. Kinuha ko muna ang bag ko sa sasakyan at pagkatapos ay umalis na si Don Pakito. Nang nakalayo na siya, ay saka ako humarap kay Umpong. Isang pilit na ngiti ang pinakawalan ko nang ngumiti nang malaki si Umpong sa akin. Naglakad na ako papasok sa kubo habang nakasunod pa rin si Umpong. Maaliwalas ang loob ng kubo at may mga gamit na roon. Yun nga lang, wala akong nakita ng linya ng kuryente, kaya sigurado ko na walang ilaw doon. Gwardya ka rin bang kagaya ko? Oo, tol. Bakit mo nga pala tinanggap ang trabaho to? Malaki ang sahod eh. Ngayon lang ako nagkaroon ng trabaho na may ganung kalaking sahod. Parehas pala tayo. Base sa sinabi ni Don Pakito, isang gabi ka pa lang dito. Tama ba? Ganun na nga, Bok. Madali lang ang trabaho dito. Tuwing gabi, mag-iikot lang tayo. At kailangan masiguro natin na walang ibang tao rito. Ang ibig mo ba't sabihin, sa ibang tao yung mga dating nakatira dito, yun ba? Tama ka. Pero hindi ko pa sila nakikita eh. Sana talaga ay hindi na sila bumalik para wala na tayong maging problema. Bakit pa sila babalik dito? Kung wala na ang mga bahay nila rito. Yun ang hindi ko alam. Ang sabi kasi ni Don Pakito ay posible yung mangyari kasi may ilan sa mga dating nakatira dito na hindi matanggap na napaalis sila sa lupang ito. Baka kasi matagal na silang nakatira dito. Kaya mahirap para sa kanila na tanggapin na sa isang iglap lang ay kailangan nilang umalis dito. Aba kahit siguro ako o kahit sino. Kung ako nasa katayuan nila, ganun din ang gagawin ko. Pero wala dapat tayong pakialam sa nararamdaman nila. Nandito tayo para magtrabaho at si Don Pakito ang amo natin. Kaya kung ano ang iutos niya, ayun ang susundin at gagawin natin. Kasi siya nagpapasahod sa atin eh. Sinang-ayunan ko ang sinabing ni Umpong. Isa pa para sa akin ay dapat lang pabantayan ni Don Pakito ang lupang yon dahil siya ang nagmamay-ari nun. Pagsapit ng gabi ay si Umpong ang nagsaing at nagluto ng ulam namin na ginisang sardinas. Tanging gasera ang aming ilaw pero sanay ako sa ganun dahil nung bata pa kami ay ganun din ang ilaw namin sa bahay. Pagkatapos naming kumain
ay nagpahinga kami sandali at saka kami nagsimulang magbantay sa malawak na lupain ni Don Paquito. May dala kaming flashlight at isang batuta. Naghiwalay kami ni Umpong dahil masyadong malawak ang lupain na yon at hindi pwedeng magkasama kami. Nagpunta ako sa isang parte kung saan maraming mga punong pinutol. May mga naiwan pa roon na mga troso na magkakapatong. Aalis na sana ako roon nang may narinig akong parang tila gumuhong mga troso. Sinundan yon ng malakas na pagsigaw ng isang batang lalaki. Tinutukan ko ng flashlight ang pinagmulan ng ingay at nagulat ako nang may isang bata sa hindi kalayuan na nadadaganan ng isang troso ang paa. Hindi ganong kalaki ang troso, pero dahil sa liit ng bata ay hindi niya magawang alisin ang pagkakaipit ng isa niyang paa. "Teka bata! Huwag kang gagalaw, sandali lang! Lalapit ako dyan at tutulungan kita!" Nagmamadali kong nilapitan ng bata. Awang-awa ako sa kanya dahil hindi siya tumitigil sa pag-iyak. "Teka, huwag ka munang gumalaw. Mas lalo ka masasaktan eh. Kumalma ka lang. Akong bahala sa'yo." Dahan-dahan kong inangat ang trosong nakapatong sa paa ng bata. Pagkaalis ko nun, ay agad siyang tumayo at kahit paika-ika siya, ay napakabilis pa rin niyang tumakbo. "Bata, sandali lang! Kailangan magamot muna ang mga sugat mo! Bumalik ka rito!" "Teka, nasa na yun? Ang bilis naman niyang nawala." Inilawan ko ng flashlight ang pinuntahan ng bata, pero hindi ko na siya nakita. Malakas ako napasigaw nang may kamay na humawak sa balikat ko. Sa gulat ko, ay mabilis akong lumingon at hinampas ko sa ulo ng batuta ang taong nasa likuran ko. "Aray ko naman! Bakit mo naman ako pinupok ng batuta? Pambihira ka, oo. Para akong nakakita ng maraming stars, ah." "Ikaw pala, Umpong. Pasensya ka na. Akala ko kasi kung sino na eh. Sa susunod kasi, tatawagin mo muna ako para alam kong ikaw yan." "Ako pa talaga ang sinisi mo, ha? Ikaw na nga itong namukpok." Alam nga naman nasisihin ko ang sarili ko. Hindi ko naman sinasadya na hambalusin ka sa ulo ng batuta eh. Ano bang ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo, doon ka sa kabilang bahagi tapos ako naman dito? May narinig kasi akong parang batang umiiyak sa banda rito eh. Kaya tumakbo ko papunta rito. Hindi muna ako nagsalita dahil pinag-isipan ko kung dapat ko bang sabihin kay Umpong na meron akong batang nakita. Alam ko na kung malalaman niya yon, pwede niya yung sabihin kay Don Paquito. Maaaring ipahanap ang batang yun ni Don Paquito, maging ang mga magulang niya ay may posibilidad na idemanda ang mga yon sa kasong trespassing. "Hoy, ano? Bakit nakatulala ka dyan? May nakita ka ba bata rito?" "Ha? Bata? Anong bata ang sinasabi mo? Walang batang umiiyak dito." "Sigurado ka ba? May narinig talaga akong batang umiiyak eh. Ang tagal pa nga ng iyak niya eh. Baka ka ako may nakapasok dito. Alam mo kasi, Gardo, gusto ko na merong magtangkang pumasok dito tapos huhulihin natin. Ipapakita natin kay Don Paquito para matuwa siya sa ating dalawa. Malay mo, dagdagan niya ang sweldo natin o kaya bigyan niya tayo ng bonus. Kaya kailangan nating mahuli yung batang narinig ko." "Alam mo, ikaw ang kulit mo. Sinabi na nga walang bata rito. Baka pusa lang yun. Di sana ako ang unang nakakita. Kasi sabi mo, ay dito mo narinig sa pwesto ko. Baka guni-guni mo lang yun. O kaya, baka panggabing ibon. May ganong ibon eh. Yung kayang gayahin ng iyak ng isang tao." "Uwe, talaga? May ganong ibon? Parang wala naman yata eh. Nag-iimbento ka lang eh. Niloloko mo yata ako, Gardo eh." "Anak ng putya, bakit naman kita lulukuhin? Sige nga, sabihin mo sa akin ang dahilan, Umpong. Iisa ang trabaho natin dito. Kaya kung meron talagang batang umiiyak dito kanina, ay uhulihin ko rin siya gaya ng gagawin mo. Kasi yun ang trabaho natin eh. Nakukuha mo ba ang gusto kong sabihin sa'yo?"
Oo nga no. Sa bagay, tama ka. Baka nga ibon lang yung narinig ko. Pero ang galing naman ng ibong yun. Kasi gayang-gaya niya ang iyak ng isang bata eh. Nasa kaya ang ibon na yun? Parang maganda siyang hulihin Tapos ibenta natin. O kaya alagaan. Para ka talagang timang eh. Ano ka ba, mangangaso o gwardya? Wala tayo rito para manghuli ng kung ano-anong hayop. Tsaka pabayaan mo na nga malaya ang ibon na yun. Dayo na nga lang tayo rito. Tayo pa manggugulo. Ang mabuti pa magtrabaho na tayo. Baka sa tagal na nating magkausap may mga nakapasok na rito sa lupa ni Don Paquito. Mayari pa tayo. Halika na, bumalik ka na sa pwesto mo. Napakamot na lang ng ulo si Umpong. Nagpasalamat ako kasi naniwala siya sa pagsisinungaling ko. Kung hindi, ay malamang hahanapin niya yung bata at huhulihin. Nakakaawa kasi talaga yung bata dahil sa nangyari sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala sa kanya dahil may sugat siya sa kanyang paa. Nang naglakad na si Umpong pabalik sa pwesto niya, ay tumalikod na ako. Pero hindi nagtagal ay narinig ko ang pagtawag ni Umpong sa akin. Gardo! Oh, ano na naman problema mo? Gardo, mukhang hindi lang ako may problema, kundi ikaw din. Ano ba sinasabi mo? Lumingon ako kay Umpong at napalitan ng takot ang inis sa mukha ko nang nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang na nakatayo sa harapan namin ni Umpong. Halos 1 di pa lang ang layo ng nilalang na yun sa kanya. Sobrang nakakatakot ang itsura ng nilalang na yun at para siyang isang halimaw. Mahaba ang mga kuko niya at matutulis ang mga ngipin. Bilog na bilog ang mapupula niyang mga mata at halatang gutom na gutom siya dahil walang tigil ang pag-agos ng malapot niyang laway mula sa kanyang malaking bibig. Umpong, lumayo ka sa kanya ng dahan-dahan! Natatakot ako, Gardo. Baka kapag gumalaw ako, ay bigla siyang umatake. Gawin mo na lang ang sinabi ko. Umatras ka at huwag mong aalisin ang tingin mo sa kanya. Nang humakbang patalikod si Umpong, ay galit na umangin ang nilalang. Malakas na napasigaw si Umpong dahil sa takot, lalo na nang magsimulang lumapit sa kanya ang nilalang na yun. Kahit may takot akong nararamdaman, ay nangibabaw pa rin sa akin ang pagiging gwardiya ko. Mabilis akong tumakbo palapit sa nilalang at bago pa niya malapitan si Umpong, ay malakas ko siyang hinampas sa ulo gamit ang batuta. Pero tila walang epekto yun sa kanya dahil hindi man lang siya natinag. Umpong! Hindi yata siya nasaktan. Anong gagawin natin, Gardo? Takbo! Tumakbo na tayo! Pagkasabi ko nun, ay mabilis akong tumakbo habang nakasunod sa akin si Umpong. Paglingon ko, ay nakasunod sa amin ang nakakatakot na nilalang. Napakabilis niyang tumakbo at halos maabutan niya na kami. Panay ang lingon ko sa likod para malaman ko kung malapit na ba siya sa amin ni Umpong. Nang halos abot kamay na kami ng nilalang, ay bigla siyang tumalon para sunggaban sa likod si Umpong. Huminto ako at itinulak ko si Umpong. Kaya imbis na si Umpong ang masunggaban ng nilalang, ay ako ang nasunggaban. Nakanganga ng malaki ang bibig niya at hinawakan ko ng 2 kong kamay ang batuta ng palang. Sa batuta kumagat ang nilalang at pilit ko siyang itinutulak. Tama na! Tigilan mo na kami! Umalis ka na rito! Malakas akong napasigaw nang kinalmot niya ako sa kaliwang braso ko. Nabitiwan ko ang batuta at nang pasugod na siya sa akin ay kumuha ng malaking bato si Umpong. Malakas niya yung hinampas sa likod ng nilalang. Walang malay na bumagsak ang nilalang sa lupa. Lalapitan ko pa sana ang nilalang.
Pero hinawakan ni Umpong ang kamay ko. Tara na! Iwanan na natin dyan! Bumalik na tayo sa kubo! Dali! Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod sa sinabi ni Umpong. Mabilis kaming tumakbo palayo sa nilalang. At nang nakarating kami sa kubo, ay agad na isinarado ni Umpong ang mga bintana at pinto. Sinindihan niyang gasera habang nakaupo ako sa maliit na sala. Nasugatan ka pala nung mukhang halimaw na yun. Sandali lang. Kukunin ko lang yung first aid kit natin. Alam ko meron nun dito eh. Binuksan ni Umpong ang isang maliit na kabinet. At mula roon ay may kinuha itong maliit na bag. Tumabi siya sa akin at inilabas niya ang alkohol mula sa bag na yon. Walang bawala niyang binuhusan ng alkohol ang sugat ko. Ganito naman talaga ang ginagawa sa sugat, di ba? Kailangan buhusan ng alkohol yung sugat mo para mamatay ang mikrobyo. Nakita mo naman siguro na ang dumi ng kuko ng halimaw na kumalmot sa'yo. Kahit na, dapat sana sinabihan mo man lang sana ako para nakapaganda ako. Anak ng putang hapdi. Wala nang handa-handa. Magtiis ka sa sakit. Ipinagpatuloy ni Umpong ang pagbuhos ng alkohol sa sugat ko. Tiniis ko na lang ang sakit at hapdi. Maya-maya pa ay kumuha na ng bulak si Umpong para linisin ang aking sugat. Nilagyan niya yun ng gamot at sa kanya binindahan. Ayos ah. Mukhang hindi lang paggagwardya ang alam mo ah. Hehe, kung di mo na itatanong, ay pangarap ko talaga maging nurse. Yun nga lang, kapos kami sa pere. Kaya 1 taon lang sa kursong nursing ang natapos ko. Pero ano nga kaya klase ng halimaw yung umatake sa ating kanina, no? Sa totoo lang, unang beses ko palang makakita ng ganong halimaw. Ako, hindi ito ang unang beses na nakakita ako ng ganun. Sa lugar kung saan ako lumaki, ay minsan na ako nakakita ng ganung nilalang. Aswang yun, Umpong. Sigurado ako. Aswang? Aba, ibig sabihin, may aswang sa lugar na ito? Ganun na nga, Umpong. Pero hindi ako sigurado kung napadaan lang ba siya o nandito talaga siya sa paligid natin. At wala rin akong ideya kung mag-isa siya o marami siyang kasama. Diyos ko po, kung ganun pala, hindi tayo ligtas dito. Ano kaya kung umalis na lang tayo rito? Talaga? Kaya mong umalis? Layo-layo ng lugar na to sa kabias na ba? Kung maglalakad tayo, ay baka patay na tayo dahil sa pagod bago tayo makaalis dito. Isa pa, kaya mo bang talikuran yung malaking sahod natin sa pagtatrabaho dito? Ako kasi hindi. Pero kung kaya mo, bahala ka sa buhay mo. Sa bagay, tama ka. Malaki ang may tutulong sa akin ng perang kikitain ko sa pagtatrabaho ko rito. Malaki kasi ang utang ng nanay ko. At pinagbabantaan na siya ng taong pinagkakautangan niya na ipapakulong daw siya kapag hindi agad siya nakapagbayad. Yun naman pala eh. Kaya wala tayong pagpipilian kundi ang ipagpatuloy ang trabaho natin dito kahit alam nating delikado. Ang hirap talagang maging mahirap, no? Kahit delikado ng sitwasyon natin, wala tayong magagawa kundi ang manatili rito kasi kailangan nating kumita ng pera eh. Pero sa tingin mo ba, alam kaya ni Don Paquito na may aswang sa lugar na to? Sa palagay ko alam niya, Umpong. Kaya siguro ang laki ng sahod natin ay dahil talagang delikado sa lugar na to. Wala namang problema dun eh, pero sana sinabi man lang niya sa atin na may aswang dito para sana naging handa tayo. Tignan mo ang nangyari kanina. Dahil hindi tayo handa, ay muntik na tayong mamatay. Kaya nga eh. Sana man lang binigyan tayo ni Don Paquito ng baril. Ano ba kasing laban ng batuta sa aswang? Sinabi mo pa. Pero salamat pala kasi niligtas mo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, malamang ay naging pagkain na ako ng aswang na yun. Wala yun. Alam ko naman na ganun din ang gagawin mo kung sakaling ako nalagay sa sitwasyon mo kanina. Pero sana ay napatay ko na yung aswang, ano?
para tapos na ang problema natin. Hayaan mo bukas ng umaga, babalikan natin yung lugar kung nasan siya. Sana talaga'y patay na siya. Ang mabuti pa siguro matulog na tayo. At alam kong parehas tayo napagod sa nangyari. Itabi na lang natin yung itak sa pagtulog natin para kung sakaling buhay pa yung aswang at pumasok siya rito, ay meron tayong magagamit para ipagtanggol ang mga sarili natin. Kinuha ni Umpong ang nag-iisang itak sa kusina. Matapos yun, ay magkatabi kaming humiga sa nag-iisang papag doon. Kahit ramdam ko ang matinding pagod, ay hindi ko pa rin nagawang makatulog dahil sa pangamba na baka buhay pa ang aswang at atakihin niya kami sa loob ng kubo. Nang sandaling yon, ay nagsisi ako kung bakit hindi ko tinapos noon ang pagsasanay ni tatay sa akin para maging isa kong manunugis. Kung tinapos ko sana yon, malamang ay magagawa kong labanan ng tama ang aswang na muntik nang maging dahilan ng kamatayan namin ni Umpo. Pagkagising ko kinaumagaan, ay nakita ko si Umpong na nagpapakulo ng tubig. May tinapay at pritong itlog sa lamesa. Nang malaman niya na gising na ako, ay inaya niya akong mag-almusal. Maya-maya pa ay sabay na kaming kumain. O ano? Kumusta na pala ang pakiramdam mo, Bok? Medyo makirot pa rin ang sugat ko. Pero sa tingin ko ay normal lang naman yun. Ngayon mo talaga mas mararamdaman ang sakit niyan. At wala kang magagawa kundi ang magtiis. Malayo kasi ang ospital dito eh. Oo nga pala, pagkatapos natin kumain, ay pupuntahan natin yung aswang para malaman natin kung patay na ba talaga siya. Pagkatapos namin kumain, ay pinuntahan namin yung lugar kung saan bumagsak yung aswang. Nagdala ko ng itak para handa kami sa kung ano man pwedeng mangyari. Pagdating namin sa lugar na yon, ay kinabahan ako dahil wala roon ang aswang. Anak ng putya, Gardo. Wala na siyang. Ibig sabihin, buhay pa rin ang halimaw na yon. Tama ka, Umpong. Nawalan lang siya ng malay nang pukpukin mo ang ulo niya. Diyos ko naman. Dapat pala tinuluyan ko na siya kagabi. Ibig sabihin, pwede niya tayong balikan. Kasi sinaktan natin siya. Naku po, paniguradong gaganti sa atin yun. Baka sa'yo lang. Ikaw ang nanakit sa kanya eh. Hoy, bakit ako lang? Damay ka na rin kasi magkasama tayo eh. Biro lang. Huwag ka masyadong matakot. Kung matatakot ka, ay hindi ka makakapag-isip ng maayos. Ang maganda niyan ay alam natin kung ano ba talaga ang meron sa lugar na to. Kaya mas makakapaghanda na tayo sa susunod. Nakakatakot na tuloy lumabas tuwing gabi. Baka bigla na lang umatake ulit yung aswang na yun. Ano kaya kung huwag na tayo maghiwalay kapag nagro-ronda tayo sa gabi? Mahirap kung magkaiwalay tayo eh. Baka kung ano pang mangyari sa atin. Maganda yung naiisip mo, Bok. Mabuti na lang talaga at hindi ako mag-isa rito. Nung una kasi, saya-saya ko kasi akala ko wala akong kasama eh. Wala kasi akong pakikisamahan. Pero nang malaman kong may aswang dito, aba talagang nagpapasalamat ako sa Diyos na nandito ka, Bok. At maswerte ka kasi ang kasama mo ay may tatay na manunugis. Ano? Anong manunugis? Hindi mo alam yun? Ang manunugis ay isang tao na may kakayahan makipaglaban sa mga aswang. Minsan gumagamit sila ng anting-anting o kaya may hiwagan sandata sa pakikipaglaban. Ibig mo ba't sabihin, may kakayahan kang makipaglaban sa mga aswang? Eh bakit tumakbo ka nung nakita mo yung aswang? Siyempre, nabigla ako eh. Saka, sandaling panahon pa lang akong sinanay nun ni tatay. Kasi mas pinili kong magtrabaho sa Maynila eh. Nakita ko kasi na nahihirapan na ang pamilya ko at kailangan ko magtrabaho para makatulong sa kanila. Parehas pala tayo. Ako kasi ang panganay sa amin kaya halos lahat ng responsibilidad nasa akin. May sakit kasi ang mga magulang ko at hindi na sila makapagtrabaho. Tapos halos lahat ng kapatid ko nag-aaral pa.
Huwag kang mag-alala, Bok. Sigurado ako na kapag natapos natin ang trabaho natin kay Don Paquito, ay magkakaroon tayo ng maraming pera. Kaya dapat ay maging matalino tayo sa paggamit ng perang yun. Para yun ang maging dahilan para kahit papano ay makaahon tayo ng konti. Hindi na kami nagtagal ni Umpong sa lugar na yon. Bumalik na kami sa kubo. Umupo muna ako sa labas habang si Umpong ay nagtungo sa banyo na nasa likod. Habang nakaupo ako, ay may nakita akong matandang babae na nakatayo sa hindi kalayuan. Kulay puti ang mahaba niyang buhok na tila ba sumasayaw-sayaw dahil sa malakas na hangin. Kinilabutan ako dahil nakatitig siya sa akin. Tumayo ako at naglakad ako palapit sa kanya. Huminto ako sa harapan ng matandang babae. Magandang umaga po. Sino po kayo? Ako si Dolores. Apo ko ang batang lalaki na iniligtas mo kagabi. Nandito ako upang magpasalamat. Ganun mo ba? Kayo po pala ang lola ng batang yun. Walang anuman po. Anong pangalan mo? Gusto ko malaman ang pangalan ng taong tumulong sa apo ko. Ako po si Gardo. Kumusta na po pala ang apo nyo? Nakita ko po na may sugat siya sa paa. Gagamutin ko nga po sana siya pero bigla po siyang tumakbo. Sa tingin ko natakot po siya sa akin. Hindi niya po ako kilala Sa ngayon ay nagpapagaling na siya sa bahay. Ako na ang gumamot sa sugat niya. Oo nga po pala. Pakisabi po sa apo nyo na wag na po siyang nagpupunta doon sa lupang napapalibutan po ng barbed wire. Kasi may nagmamay-ari na po nun Private property na po yun at hindi po matutuwa yung may-ari ng lupa kapag nalaman po niyang may pumapasok doon nang walang paintulot niya. Si Paquito ba ang tinutukoy mong may-ari ng lupang yon? Opo, siya nga po. Paano niyo po siyang nakilala? Dahil ako ang pinuno ng isa sa 2 tribo na nakatira noon sa lupang sinasabi mong pagmamay-ari ni Paquito. At yan ba ang sinabi niya sa iyo? Na sa kanya ang lupang iyon? Isang malaking kasinungalingan. Po? Wala pong kasinungalingan sa sinasabi ko. Kay Don Paquito po talaga ang lupang binabantayan namin ng kasama kong si Umpong. Nabili niya po yun. At gagawin po niyang resort. Kaya kailangan niyo pong umalis. Alam ko pong masakit yun para sa inyo. Pero kailangan po natin sumunod sa batas. Ang batas ay para lamang sa mga tao maraming pera. Pero para sa may hirap na kagaya namin, ay hindi yan umiiral. Lalo na't karamihan sa mga may pera at kapangyarihan ay sinasamantalang batas na yan para mas lalong pahirapan ang mga may hirap. At isa pa, para sa kaalaman mo, hindi binili ni Paquito ang lupang yan. Bigla na lang siya dumating dito na may dalang papel na nagsasabing sa kanya nakapangalan ang lupang kinatitirikan ng aming mga bahay. Hindi ako nakapag-aral. Pero hindi ako mangmang para hindi malaman na peke ang papel na ipinakita niya. At nang sinabi naming hindi kami aalis, ay ginamitan niya kami ng dahas. Nagpapunta siya rito ng mga lalaking may dalang baril at tinakot kami na kung magmamatigas kami, ay papatayin niya kaming lahat. Hindi ako nakapagsalita matapos yung sabihin ni Manang Dolores. Napatitig ako sa mukha niya at ramdam ko na walang bahid ng kasinungalingan ang kanyang sinabi. Nakita ko ang ngit-ngit at galit sa mga mata niya. Napakunot noo ko nang mapansin ko na tila baligtad ang refleksyon ko sa kanyang mga mata. Bumaba ang tingin ko sa itaas ng labi niya at nalaman ko na wala siyang pailalim na hati sa pagitan ng bibig at ng ilong niya na lahat ng normal na tao ay meron. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko nang naalala ko ang sinabi noon ng tatay ko na malalaman na isang aswang ang kausap mo kapag baligtad ang refleksyon mo
sa mata nito at kapag wala itong hati sa pagitan ng ilong at bibig nito. Ate siya pa, kung gusto mo pag mabuhay, ay umalis ka na sa lugar na ito. Hindi ligtas dito, lalo na sa mga kagaya mong tao. Tumalikod na si Manang Dolores at naglakad siya palayo. Pumihit ako paharap sa kubo at hahakbang na sana ako, pero naisip kong kumprontahin si Manang Dolores kung siya ba ang aswang na umatake sa amin kagabi. Ngunit pagharap ko ay wala na ang matandang babae. Nakapagtataka yun dahil malawak na kalupaan ang nasa paligid namin. Imposible na mawala siya sa paningin ko ng ganun kabilis. Doon ko napatunayan na hindi tao ang matandang nakausap ko. Mukhang tama ang hinala ko na isa nga siyang aswang dahil walang tao ang may kakayahang maglaho ng ganun kabilis, lalo na't matanda na. Nakatulala ako nang bumalik ako sa kubo. Sakto na nakasalubong ko si Umpog na katatapos ng gumamit ng banyo. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit para kang nakakita ng multo? Hindi multo nakita ko, kundi aswang. Nagbibiro ka lang, di ba? Wala namang aswang ng ganito kaaga. Totoong sinabi ko, Umpog. May matandang babae akong nakausap na ang pangalan ay Manang Dolores. Ang sabi niya, siya ang pinuno ng isa sa 2 tribo na dating nakatira sa lupang to. Siya ang aswang na sinasabi ko. Nakitaan ko kasi siya ng mga palatandaan na isa siyang aswang. At sigurado ko sa bagay na yon, Bok. Kung aswang nga yung Manang Dolores na yun, hindi kaya siya yung umatake sa ating kagabi? Sinaktan ka ba niya? Wala siyang masamang ginawa sa akin. At tama ka. May posibilidad na siya nga ang aswang na umatake sa atin noong nakaraang gabi. Sa mga sinabi niya sa akin, lumalabas na kinamkam lamang ni Don Paquito ang lupang to sa mga nakatira dito dati. Sus, huwag ka nga maniwala sa mga sinasabi ng kausap mo. Tsaka, sa yaman at dami ng pera ni Don Paquito, malabong mangamkam yun. Kaya-kaya nga niyang bumili kahit ilang ektarya pa ng lupa eh. Hindi ko naman sinabi na naniniwala ako sa sinabi ni Manang Dolores eh. Ang sa akin lang, kung aswang si Manang Dolores, ay malinaw na mga aswang din ang lahat ng nakatira dito. Alam kaya ni Don Paquito yun? Aba, oo nga no. Ibig sabihin binabantayan natin ang lupang to mula sa isang tribo ng mga aswang? Hindi lang isa, Bo, kundi 2. Anong laban natin sa 2 tribo ng mga aswang? Diyos ko, ano ba itong napasok natin? Paano kung sabay-sabay silang pumunta rito isang gabi? Anong gagawin natin? Kaya ba natin silang labanan? Bok, umalis na lang kaya tayo rito. Hindi tayo pwedeng umalis dito, Bok. Kailangan natin tapusin ang trabaho natin dito. May mga bawang at asin naman tayo rito, di ba? Takot sa mga ganun ng mga aswang. Yun ang gagamitin natin para hindi nila tayo mapasok dito sa kubo natin. Paano ang pagroronda natin tuwing gabi? Yun ang pinakatrabaho natin dito, di ba? Hindi naman pwedeng nandito lang tayo sa loob ng kubo buong magdamag. Di magdadala tayo ng bawang at asin para may panlaban tayo sa mga aswang. Sakay kita. Dadalhin din natin. Basta magtutulungan tayong 2, Bok, at tatapusin natin ang trabaho natin dito. Para sa pera. At para sa pamilya natin. Para matapos na lahat ng problema natin. Hindi na nagsalita si Umpong, pero baka sa mga mata niya ang takot. Alam ko na alam niya na wala na siyang magagawa kundi ang sumang-ayon sa mga sinabi ko. Doon ko napagtanto na malaki ang posibilidad na alam ni Don Paquito na mga aswang ang mga dating nakatira sa lupa na yon. Dahil naalala ko na sinabi niya na ang mga gusto niyang kunin na magbabantay sa lupa niya
ay yung mga taong mahilig gumapit sa patalim. Kami ni Umpong ang pinili niya dahil alam niya na kailangan namin ng pera at ang mga kagaya namin ni Umpong ay mga tao na gagawin ng lahat para lang magkaroon ng malaking halaga ng pera. Sa ilang gabing magkakasunod na pagbabantay namin sa lupain ni Don Paquito ay walang pag-atake ng mga aswang na naganap. Hindi na kami naghiwalay pa ni Umpong kapag nagroronda kami at palagi kaming may dalang asin at mga bawang. Hindi ko rin nakakalimutang dalhin ang matalas na itak. Hanggang sa ikapitong gabi ay doon na nga nangyari ang aming kinatatakutan. Habang naglalakad kami ni Umpong ay parehas kaming natigilan nang may narinig kaming pag-angit sa kung saan. Para yung nagmula sa mabangis na hayop. Gardo, sa palagay ko magagamit na natin ang mga bawang at asin. Pati na rin ang itak na dala mo. Kakabok, huwag ka lalayo sa akin ha. Mukhang nasa paligid lang natin sila. Ano ka mo sila? Ibig sabihin, hindi lang isang aswang ang nasa paligid natin. Hindi mo ba naririnig? Yung parang umaangin. Marami yun at hindi lang isa. Siguro ay 2 o 3 aswang yun. Eh paano Bok kung isang batalyon ng mga aswang yun? Tsaka bakit parang relax na relax ka lang dyan? Sa tingin mo ba ay may maitutulong sa atin kung magpapanik ako? Kaya kumalma ka lang din. Hindi ka makapag-iisip ng maayos kung matataranta at matatakot ka. Ang hirap naman kasing maging kalmado sa ganitong sitwasyon eh. Imposible na kumalma ako lalo na't alam ko na may mga aswang sa paligid natin na pwede tayong patayin at gawing hapunan. Uy, sandali. Narinig mo ba yun? Mukhang papalapit na sila sa atin, Bok. Napasiksik si Umpong sa akin at mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Pinilit kong alisin ang takot sa dibdib ko at mahigpit kong hinawakan ang itak. Marahan kong tinitignan ang paligid. Ramdam ko na papalapit na sa amin ang mga aswang. Hanggang sa 2 aswang ang lumabas mula sa likod ng mga puno. Naglalaway sila at nanlilisik ang mga mata. Sabay silang sumigaw ng malakas bago sila sumugod papunta sa amin ni Umpong. Malakas na napasigaw si Umpong, ngunit bago pa tuluyang makalapit sa amin ang 2 aswang, ay may 3 pang aswang ang lumabas mula sa kung saan. Sinunggaban nila ang 2 aswang at hindi ako makapaniwala nang pinatay ng 3 aswang ang 2 aswang sa loob lamang ng ilang segundo. Tumingin sa amin ang 3 aswang. Napaatras kami ni Umpong nang isa sa mga aswang ang naglakad palapit sa amin. Ngunit natigilan ako nang naging tao ang aswang na yon at naging isang matandang babae. Nanlaki ang mga mata ko nang nakilala ko siya. Aling Dolores, sabi ko na nga ba eh. Tama ang hinala ko. Na isa kayong aswang. Alam kong naramdaman mo na aswang ako nang nagkausap tayo. Kaya wala nang dahilan pa para itago ko sa iyo kung ano talaga ako at ang mga katribo ko. Yan ba yung matandang babae na sinabi mo sa akin, Gardo? Yung sinabi mo sa akin na aswang? Naku, parang awa niyo na po, Manang. Huwag niyo po kami papatayin. May pamilya po kami na umaasa sa amin eh. Huwag kayong mag-alala. Dahil kahit mga aswang kaming lahat sa aming tribo, ay hindi kami pumapatay at kumakain ng mga tao. Nakita niyo naman na pinatay namin ang mga aswang na muntik nang pumatay sa inyo. Yung 2 aswang po ba na yun ay kabilang dun sa isa pang tribo na sinasabi niyo po? Tama ka. Yun ay ang tribo ng mga aswang na pinamumunuan ni Lucero. Hindi kami ang dapat niyong katakutan, kundi ang isa pang tribo ng mga aswang na dating nakatira sa lupang ito. Gaya namin, ay pinaalis din sila ni Paquito.
Ang gusto ng tribo namin ay muling makuha ang lupang ito sa maayos at mapayapang paraan. Pero iba naman ang gusto ni Lucero. Gusto niya yung daanin sa dahas at pagpatay. Pero kung parehas lang po pala kayong pinaalis ni Don Paquito, bakit ho iniligtas nyo kami? Alam niyo po na binayaran kami ni Don Paquito para bantayan ang lupang ito mula sa inyo. Gardo naman, huwag ka na magbigay sa kanila ng ideya kung anong pwede nilang gawin sa atin. Sinabi na nga niya na hindi sila pumapatay at kumakain ng tao, di ba? Hindi ba kayo marunong makaintindi? Sinabi ko na kanina na hindi kami ang dapat niyong katakutan, kundi ang grupo ni na Lucero. Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, ay umalis na kayo rito dahil walang nakakaalam kung kailan muling aatake ang mga alagad ni Lucero. Hindi po kami pwedeng umalis dito hanggat hindi pa po namin tapos ang trabaho namin. Malaki po ang ibabayad sa amin ni Don Paquito sa pagbabantay namin dito. Mas mahalaga ba ang pera sa inyo kaysa sa buhay ninyo? Aanhin niyo pa ang pera kung mamamatay naman kayo. Isa pa, hindi niyo ba naisip na kaya malaki ang perang ibibigay sa inyo ni Don Paquito ay dahil buhay ninyong nakataya sa trabaho niyo rito? Napakautak talaga ng taong yon kahit kailan. Alam ko na po yan, Manang Dolores. At kahit nanganganib po ang buhay namin, ay hindi po talaga kami aalis dito. Kayo bahala. Buhay niyo naman yan. Ginawa ko ng party ko para bigyan kayo ng babala. Pero hindi kayo nakinig. Kung sakaling may masamang mangyari sa inyo, ay huwag niyong sasabihin na hindi ako nagpabala sa inyo. Walang paalam na umalis si Manang Dolores kasama ang dalawang aswang. Dinala na rin nila ang dalawang bangkay ng mga aswang na kanilang pinaslang. Nang wala na sila, ay saka kami nagkatinginan ni Umpong. Dapat na ba tayo makinig kay Aling Dolores? Mukhang mabait naman siya eh. Kung hindi, dapat pinatay niya na tayo kanina. Kaya nga, nagkamali ako sa sinabi ko na baka siya yung aswang na umatake sa atin. Sigurado ako na ang aswang na yun ay katribo ng sinasabi niyang si Lucero. Pero kung gusto mong umalis, ikaw na lang. Tatapusin ko ang trabaho ko rito. Ay, hindi naman pwede yan. Kung di ka aalis, hindi na rin ako aalis. Dalawa tayo nagsimula nito. Kaya magkasama rin natin tatapusin ang trabahong ito. Di naman pala eh. Simula ngayon, ayoko nang maririnig mula sa'yo. Natatanungin mo ako kung gusto ko na bang umalis dahil ang sagot ko ay hindi. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa kubo. Ipahinga na lang natin to at baka may masasamang aswang pa tayong makita. Bumalik na kami ni Umpong sa kubo. Naglagay ako ng asin sa gilid ng pintuan at bintana dahil naniniwala ako na maitataboy namin ang mga aswang sa papamagitan nun. Nang humiga na kami sa papag, ay hindi agad ako nakatulog. Aminado kasi ako na may takot akong nararamdaman. Lalo na't kumpirmado na namin na mga aswang nga ang dating nakatira sa lupain yon. Ibig sabihin lang ay nasa isang matinding panganib ang buhay namin ni Umpo. Pagsapit ng umaga ay nagising ako dahil sa malakas na pagyugyug ni Umpong sa balikat ko. Tinapik ko ang kamay niya at binalot ko ng kumot ang katawan ko dahil inaantok pa ako. Gardo! Gardo, gising! Bilisan mo! Ano ba? Inaantok pa ako eh. Madaling araw na kaya ako nakatulog. Bumangon ka na dyan. Nandito si Don Paquito. May mga kasama siya na magtatrabaho na magpuputol ng mga puno. Napabalikwas ako ng tayo nang marinig ko ang sinabi ni Umpong. Agad akong nagsuot ng t-shirt at lumabas ako ng kubo. Nakita ko si Don Paquito na nagmamando sa mga lalaki
kung ano ang dapat gawin ng mga yon. Nakasunod sa akin si Ompong habang naglalakad ako palapit kay Don Paquito. Hinintay ko talaga ang araw ng pagdating niya dahil may mga bagay akong sasabihin sa kanya. Bago pa man namin malapitan si Don Paquito, ay lumingon na siya sa amin. Gado, Ompong, kumusta kayong dalawa? Kumusta ang mauhusay kong mga gwardya? Alam mo na hindi kami okay, Don Paquito. Bakit hindi mo sinabi sa amin na mga aswang palang dating nakatira sa lupain to? Alam mo ba na ilang beses na silang bumalik dito at pinagtangka nilang buhay namin? Oo nga po, Don Paquito. Kaya pala ang laki ng sahod namin ay dahil babantayan namin ang lupa mo mula sa mga aswang. Sandali lang, kumalma kayong dalawa. Hindi ko ba nasabi sa inyo na mga aswang ang dating nakatira dito? Sa palagay ko ay nasabi ko yata. Tama ba? Wala kang sinabi, Don Paquito. Dahil kung sinabi mo kagad yun, ay hindi ko na sana tinanggap ang trabahon to. At hindi mo rin sinabi na kinamkam mo lang pala ang lupang to mula sa mga aswang na yon. Kinausap kami ni Aling Dolores. Siya ang pinuno ng isang tribo ng mga aswang na nakatira noon dito. Siyang nagsabi sa amin ng lahat-lahat. Sabihin na natin kinamkam ko nga ang lupang ito, kung yun ang sinabi sa iyo ni Dolores. Pero wala naman kasing nagmamay-ari ng lupang ito. Nakatiwangwang lang. Kaya mas mabuti ng mapagkakitaan at mapakinabangan. Hindi magtatagal ay magkakaroon na rito ng napakagandang farm resort na tanging mayayamang tao lamang ang makaka-afford. Nakatiwangwang bang tawag mo sa isang lupang may mga taong nakatira? Malamang kung di mo sila pinaalis dito, ay hindi sila magiging masama. Squatter sila sa lupang to. Kaya dapat lang sa kanila ang paalisin. At anong taon sila sabi mo? Sa bibig mo na rin ang galing na mga aswang sila. Teka nga, sandali lang. Huwag niyong sabihin na magre-resign na kayo. Kaya kung ano-anong sila sabi niyo ngayon. Hindi kami magre-resign kung sasahuran mo kami ng tama. Ano ba sila sabi mo? Hindi pa ba tama ang sasahurin niyo sa akin? Saan kayo makakakita ng trabaho na may ganong kalaking sweldo? Kulang pa ba yun? Kulang na kulang yun, Don Paquito. Buhay namin na nakataya sa trabahong to. Mga aswang ang maaari naming makaharap. Kaya magdedemand kami. Nadagdagan mo ang sahod namin. Dahil kung hindi, magre-resign talaga kami ni Umpong. Sige, walang problema. Mag-resign kayong dalawa. Pero kailangan mong bayaran ang in-advance mo sa akin. Ibabawas ko na lang kung ilang araw ka nagtrabaho sa akin. At ganun rin si Umpong. Hindi ba't 2 buwan ng sahod mo ang in-advance mo? Sa tingin niyo ba, ay hindi ako makakahanap ng ibang gwardyang pwedeng magbantay dito sa lupa ko? Umurong ang dila ko sa sinabi ni Don Paquito. Wala naman kasi talaga akong balak na mag-resign. Gusto ko lang takutin si Don Paquito at makuha namin ni Umpong ang sahod na nararapat para sa napakadelikadong trabaho namin. Ngumisi si Don Paquito. Tila alam niya na sa pagkakataong yun ay siya ang nanalo. O no, Gato? Sabihin mo nga sa akin, magre-resign ka pa ba? Hindi na. Wala naman kasi akong pambayad sa in-advance ko sa inyo eh. Sige, itutuloy namin ang pagtatrabaho rito. Pero gusto namin masiguro ang kaligtasan namin. Ano pa bang ikinakatakot mo? Marami na kayong makakasama ni Umpong simula ngayon. Dahil sa mga trabahador na magpuputol ng mga puno at mag-aayos dito. Kasama niyo na sila simula sa araw na to. Isa pa, kaya nga malaki ang sweldo niyo. Dahil sa mapanganib talaga ang trabaho ito. O ano, may sasabihin pa ba kayo? Kasi kung wala na, ay iiwan ko na kayo. Dahil kailangan ko nang umalis. Tanging iling na lang ang naisagot ko kay Don Paquito. Tumalikod na siya at sumakay sa kanyang kotse. Tumiim ang bagang ko habang sinusundan
ang papalayong sasakyan ni Don Paquito. Anong ginawa mo, Gardo? Bakit mo sinabi kay Don Paquito na magre-resign tayo? Ano ka ba? Sinabi ko lang yun para taasan niya ang sahod natin. Akala ko naman kakagat siya. Pero mukhang alam niya na kailangan talaga natin ng pera. Akala ko talaga ipapayag na siya mag-resign tayo eh. Naalala ko na nag-advance nga pala ako sa kanya ng sahod ko para sa 2 buwan. Ako nga rin eh. 1 buwan naman ang sa akin. Pero hayaan mo na. At least sinubukan ko, di ba? Kesa hindi. Matapos yun, ay nag-almusal na kami ni Umpong at nagsimula na kami sa pagtatrabaho. Kahit umaga kasi, ay kailangan pa rin naming magbantay sa lupain ni Don Paquito. At nang dahil sa naging pag-uusap namin kanina, ay doon ko napagtanto na talagang matalinong tao si Don Paquito at hindi siya basta-basta nagpapalamang. Pagsapit ng gabi, ay magkasama kaming nagronda ni Umpong sa lupain ni Don Paquito. Nagtayo ng tent ang mga trabador at doon sila natutulog. Kahit paano, ay nabawasan ang takot ko dahil marami na kami roon. Kung sakali kasing umatake ang mga aswang, ay marami kami na pwedeng makipaglaban. Walang nangyaring kakaiba at masama sa gabing yon. Kampante kaming bumalik ni Umpong sa kubo pagsapit ng 4:00 ng madaling araw. Nang dahil naman sa matinding pagod at antok, ay agad kami nakatulog. Bandang 7:00 ng umaga ay nagising ako dahil sa mga nagkakagulong mga trabador sa labas. Niyugyug ko si Umpong na napakahimbing ng tulog at humihilik pa. Ano ba, Gardo? Ang aga-aga pa eh. Mamaya mo na ako gisingin. Umpong, parang nagkakagulo yung mga trabador sa labas. Tignan natin kung ano nangyayari. Ikaw na lang, inaantok pa ako eh. Ay nako, bahala ka nga dyan. Lumabas ako ng kubo at nakita ko ang mga trabahador na nakapalibot sa isang tent. Lumapit ako sa kanila at tinanong ko kung anong nangyayari. Sinabi ng isa na patay na ang 3 tao na nasa tent na yon. Nung una ay inisip kong nagbibiro lang sila. Nang hawiin ko ang mga trabador, ay halos masuka ko sa nakita kong 3 bangkay ng lalaki. Halos maligo na sila sa dugo. May kagat sila sa leeg at butas ang dibdib nila. Wala na ang puso ng 3 trabador. Hindi ko kinaya ang tagpong yon. Kaya agad akong naglakad pabalik sa kubo. Bago pa ako makarating sa kubo, ay sinalubong ako ni Umpong na nagtaka sa reaksyon ng mukha ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Bok, may mga patay. 3 trabador. Ano ka mo? Paano nagkaroon dito ng mga patay? Sigurado ako na mga aswang ang pumatay sa kanila. Sandali akong iniwanan ni Umpong upang tignan kung nagsasabi ba ako ng totoo. Maya-maya pa ay binalikan niya ako at maging siya ay mukhang masuka-suka ang itsura. Yari na! Umatake pala ang mga alagad ni Lucero kagabi. Mas makakabuti, Buk, kung malalaman ng mga trabador na may aswang dito, nang sa ganun ay makapag-ingat sila o kaya ay makapag-desisyon sila kung itutuloy pa ba nila ang pagtatrabaho dito. Bumalik ako sa mga trabador at sinabi ko sa kanila na mga aswang ang pumatay sa mga trabador. Ipinaalam ko na mga aswang ang dating nakatira sa lupang yon ni Don Paquito at galit ang mga aswang na yon dahil nawalan sila ng tirahan. Ngunit kahit isa ay walang naniwala sa akin. May iba pa nga na tinawanan pa ako. Nang sandaling yon ay biglang dumating si Don Paquito na sakay ng isang puting van. Pagkababa niya ay sinalubong ko siya kaagad. Dinalhan ko pala kayo ng pagkain at iba pang gamit.
Nakalimutan ko kasing magdala kahapon nung nagpunta ako rito. Hindi pagkain ang kailangan namin, kundi mga armas na panlaban sa mga aswang. Alam mo ba, na 3 trabador mo ang pinatay ng mga aswang? Bakit may namatay sa mga trabador ko? Hindi ba? Kaya nga kayo nandito ni Umpok ay para magbantay. Bakit nyo hinayaang may mapatay ang mga aswang? Sa tingin mo ba, ay mababantayan namin silang lahat gayong napakalaki ng lupain ito? Isa pa, sabihin mo sa kanila na may aswang dito. Ikaw ang magsabi sa kanila dahil baka paniwalaan kanila. Ayaw kasi nilang maniwala sa akin. Mas mabuti na alam nila kung anong meron sa lugar na to para makapag-ingat sila. Huwag mo kong inuutusan dahil ako nagpapasahod sa iyo. Walang kahit na sinong pwedeng magmando sa dapat mong gawin. Hayaan mo lang sila. Kaya nilang ipagtanggol ang mga sarili nila. Anong kaya? 3 trabador na nga namatay sa isang gabi lang. Manahimik ka na nga muna dyan, Gardo. Hayaan mong resolbahin ko ang problemang ito. Naaabala ang pagtatrabaho ng mga tao ko dahil sa aberyang ito. Tila napakaliit lang ng problema para kay Don Paquito na may 3 trabador ang pinatay ng aswang. Nang sandaling yon, ay alam ko na walang silbi kung pipilitin kong maniwala ang mga trabador na may aswang sa lugar na yon. Dahil nung sinabi yon sa kanila, ay walang naniwala sa akin. Tinignan lang ni Don Paquito ang 3 bangkay na parabang wala lang ang mga yon sa kanya. Inutusan niya ang ibang mga trabador na maghukay at ilibing ang mga bangkay. Nung una, ay ayaw pa siyang sundin ng mga trabador. Pero nang sabihin niya na magbibigay siya ng pera sa mga maglilibing sa mga bangkay, ay halos mag-unahan ang mga trabador sa paghukay. Lumayo sandali si Don Paquito para manigarilyo. Muli ko naman siyang nilapitan. Bakit ba sunod ka na sunod sa aking, Gardo? Para sa kaalaman mo, ay kanina pa ako napipikon sa'yo. Mapikon ka na kung mapipikon ka. Pero gusto ko lang sabihin na mali ang pinapagawa mo sa kanila. Bakit kailangan ilibing ang mga bangkay? Bakit hindi ka tumawag ng mga pulis? Walang signal sa lugar na ito. At alam mo yan. May sasakyan ka. Bumiyahe ka papunta sa bayan at i-report mo sa mga pulis ang nangyari dito. Hindi ba sabi ko sa'yo ay walang pwedeng mag-utos sa akin? Hindi utos yun. Sinasabi ko sa'yo kung ano ang tamang gawin. Tama ba na malalaman ng lahat na ginagawa ko pala ang resort ko ay meron nang namatay dito? Sa tingin mo ba ay may magpupunta pa rito sa resort ko kapag nalaman nila yun? Talagang negosyo pa rin ang iniisip mo. Hindi mo ba naisip na may pamilyang 3 namatay na yun? Paniguradong hahanapin sila ng mga yun. Kahit anong gawin mo, ay malalaman pa rin nila ang nangyari rito ngayon. Madaling patahimikin ang mga tao sa pamamagitan ng pera, yan ang tatandaan mo. Kaya kong gawin posible ang imposible dahil marami akong pera. Ngumisi si Don Paquito at lumayo sa akin. Naiwan akong nakatulala at hindi makapaniwala na nagtatrabaho ako para sa isang tao na walang pakialam sa kanyang kapwa. Wala siyang pakialam kahit may mapahamak o mamatay, basta mangyari lang ang gusto niya. Nang masiguro ni Don Paquito na nakalibing na ang 3 trabador, ay umalis na siya. Nagsimula ng magtrabaho ang mga naroon na parabang walang nangyari. Naisipan kong lumayo sandali dahil napakabigat ng dibdib ko. Lumabas ako sa lupain ni Don Paquito at naglakad-lakad hanggang sa nakita ko si Manang Dolores sa hindi kalayuan. Nilapitan ko siya at sinabi ko sa kanya na may 3 trabahador ang pinatay ng mga aswang kagabi. Napakasama po talaga ni Don Paquito.
Wala man lang siyang pakialam dun sa mga pinatay. Pinalibing lang po niya na para bang mga hayop. Ginamit niya ang pera niya para mapasunod ang iba pang trabador. Kung ganon, mukhang totoo nga ang impormasyon na nakarating sa akin. Ano pong impormasyon niya, Manang Dolores? May isang katribo si Lucero na espiya namin. Siya ang nagsasabi sa akin kung ano ang mga plano ni Lucero. Sinabi sa akin ng espiya na yon na nagkaroon ng kasunduan sina Lucero at Paquito. Magdadala si Paquito ng mga tao sa lugar na ito upang gawing alay sa tribo ni Lucero. Ang ibig mo po bang sabihin ay kami ang mga alay na tinutukoy mo? Tama ka. Ikaw at ang lahat ng mga kasama mong nagtatrabaho ngayon sa lupang kinamkam ni Paquito. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang kailangang ialay ni Paquito kay Lucero. Pero ang magiging kapalit nun ay hahayaan ni Lucero na tuluyang mapunta kay Paquito ang lupang ito. Hindi na nila guguluhin si Paquito at kung sakaling gagambalain ng tribo namin si Paquito, ay papatay naman kami ng tribo na mga aswang ni Lucero. Napakasama talaga ng Paquito na yun. Demonyo siya. Ginawa niya kaming alay para sa mga aswang. Para tuluyan niyang makamkam ang lupang hindi naman sa kanya. At nandito rin ako para bigyan ka ng babala. Mamayang gabi ay aatake si Lucero sa inyo. Uubusin nila kayong lahat at wala silang ititirang buhay. Kaya mas makabubuti na kausapin mo na ang mga kasama mo at umalis na kayo habang maaga pa. Hindi naman sila maniniwala sa akin eh. Sinabi ko na sa kanila na mga aswang ang pumatay doon sa mga trabador. Pero kahit isa ay walang naniwala. Si Umpong lang ang naniniwala sa akin. Dahil dalawa kaming nakakita sa mga aswang. Kung ganon, ay iligtas nyo na lang ang mga sarili ninyo. Kayo na lang ang umalis habang may oras pa. Hindi ko po pwedeng gawin yan, Manang Dolores. Hindi ko kayang pabayaan ang mga taong nandito. Kung kailangan ko po silang ipagtanggol mula sa tribo ni Lucero, ay gagawin ko. Kahit buhay ko pang maging kapalit. Hindi muna nagsalita si Manang Dolores. At mataman niya akong tinignan sa aking mga mata. Wala akong ideya kung ano ang tumatakbo sa isip niya ng sandaling yon. Makalipas ang ilang segundo, ay isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. May kung anong kinuha si Manang Dolores sa kanyang bulsa. Nang ibukas niya ang palad niya, may isang itim na bato ang naroon. Nararamdaman ko ang kabutihan ng iyong puso. Bihira ang kagaya mo na pinipili kung ano ang tama. Mas gusto mo pang manganib ang iyong buhay para sa kapakanan ng mas nakakarami kesa sa iligtas ng iyong sarili. Kaya gusto kitang tulungan. Tanggapin mo ito. Dahil ito ang makakatulong sa iyo. Ano ho yan? Paano po ako matutulungan yan? Bato lang naman po yan eh. Hindi ito basta bato lang. Ito ay isang makapangyarihang mutya. Ito ay mutya ng aswang. Isang bagay na ipinamana pa sa akin ng aking ina bago siya managutan ng hininga. Kapag hawak mo ito, ay tataglayin mo ang kakayahan at lakas ng isang aswang. Huwag kang mag-alala, dahil hindi ka naman magiging aswang ng tuluyan ng dahil dyan. Magkakaroon ka lang ng kakayahan na gaya ng sa amin, ngunit mas malakas nga lang. Gamitin mo ito upang protektahan ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Alam ng mutya kung kailan mo siya kailangan. Kaya kusa niyang ipagkakaloob sa iyo ang kapangyarihan niya.
sa tamang oras at pagkakataon. Alam ko na totoo ang mga mutya dahil nabanggit na sa akin yon ng tatay kong manunugis. Kaya sigurado ko na totoo ang mga sinabi ni Manang Dolores. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ko ang mutya ng aswang at isinilid ko yon sa bulsa ng aking pantalon. Maraming salamat po, Manang Dolores. Napakalaking tulong po nito sa akin. Hindi lang po sa akin, kundi sa lahat po ng mga kasama ko. Pero hindi mo po ba kami pwedeng tulungan mamayang gabi? Baka po pwedeng makipaglaban din kayo kina Lucero. Pasensya ka na. Pero ayaw makialam ng tribo namin sa laban ni Lucero. Yung pagligtas na ginawa namin sa inyo ng isa mong kasama ay hindi alam ni Lucero yon dahil paniguradong magagalit siya sa amin. Ipagdarasal ko na lamang na magtagumpay ka sa pagprotekta sa mga kasama mo at sa iyong sarili mamayang gabi. Matapos yung sabihin ni Manang Dolores ay umalis na siya. Inilabas ko ang mutya ng aswang at tinitigan ko yung mabuti. Umasa ako na sa pamamagitan ng mutyang yon ay magiging ligtas kaming lahat sa pag-atake ni Lucero. Tanging si Ompong lang ang sinabihan ko ng tungkol sa mangyayaring pagsalakay ng mga aswang mamayang gabi. Natakot siya ng sobra at sinabi niya na umalis na kaming dalawa dahil hindi maniniwala sa amin ang mga trabahador. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako papayag na papatayin ni na Lucero ang mga trabahador at ipinaalam ko sa kanya ang tungkol sa mutya ng aswang. Pagsapit ng gabi ay naghanda na kami ni Umpo. Kumuha siya ng kawayan at nilagyan niya yun ng tuli sa dulo upang maging sibat. Habang ako naman ay itak ang napiling armas na gamitin sa pakikipaglaban. Nasa loob kami ng kubo habang nakikiramdam sa paligid at hawak ang aming armas. Gardo, mamamatay na ba tayo ngayong gabi? Huwag kang magsalita ng ganyan, Bok. Dahil gagawin natin ang lahat para hindi tayo mamatay. Pero siguradong maraming aswang ang sasalakay ngayong gabi, Bok. Marami rin naman tayo, pero duda ko na may laban ng mga trabahador sa mga aswang. Sabi nang huwag kang mag-isip ng negatibo eh. Nasa panig natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Manalig ka lang. Hindi nagtagal ay narinig namin ang sigawan ng mga trabahador sa labas. Sinabayan yun ng pag-angil at pag-ungol ng mga aswang. Nauna akong lumabas at sumalubong sa akin ang tagpong kahit sa panaginip ay hindi ko pinangarap na makita. Napakaraming aswang ang naroon at inaatake nila ang mga trabahador. Nang sandaling yon ay may kakaiba akong naramdaman sa aking katawan. Pakiramdam ko ay may kung anong pagbabagong nangyayari sa akin. Naramdaman ko ang lakas ng mutya ng aswang at nasiguro ko na handa na ako makipaglaban. Buong tapang akong sumugod sa mga aswang. Bawat aswang na nilalapitan ko ay tinataga ko. Pakiramdam ko ay isa kong napakabangis na hayop. Kahit hindi mahaba at matulis ang mga kuko ko, ay kinalmot ko pa rin ang mga aswang at nakamamanga na bumaon yun sa laman ng aking mga kalaban. Sa gilid ng aking mata ay nakita ko si Umpong na bagamat bakas ang takot sa muka ay pilit pa rin nakikipaglaban. Nang napalibutan siya ng mga aswang ay malakas siyang sumigaw ng saklolo. Agad akong tumakbo papunta kay Umpong. Maging ang pagkilos ko ay nag-iba at naging napakabilis ng aking paggalaw. Lumundag ako at sumampa ko sa likod ng isang aswang at kinagat ko siya sa gilid ng kanyang leeg. Isa-isa kong pinatay ang mga aswang na nakapalibot kay Umpong gamit ang pinagsamang kakayahan ng isang tao at aswang. Hindi makapaniwala si Umpong
na nagawa kong patayin ng mga aswang na kanina ay nagtangka siyang patayin. Anak ng... Ang astig mo, Boka! Paano mo nagawa yun? Dahil yun sa mutya ng aswang na ibinigay sa akin ni Manang Dolores kanina. Alam mo, parang kayang-kaya mong ubusin ang lahat ng aswang dito. Ikaw na lang kaya mag-isang makipaglaban sa kanila. Parang hindi mo na yata kailangan ng tulong eh. Magsasalita pa sana ako nang may naramdaman akong napakalakas na presensya sa aking likuran. Pagharap ko ay isang mas malaking aswang ang aking nakita. Bahagya akong napatras nang huminto siya ilang dipa ang layo sa amin ni Umpong. Sinasabi ko na nga ba? Hindi pwedeng hindi makikialam si Dolores sa mga ginagawa ko. Isang kahangalangan ang ginawa niyang ipagkatiwala sa isang tao ang butya ng aswang. Ikaw ba si Lucero, demonyo ka? Ang pinuno ng tribo ng masasamang aswang? Ako nga. At kayong lahat na nandito, ay mga alay sa amin ni Pakito. Kaya kung ayaw niyong masaktan, huwag na kayong lumaban. Nagpapatawa ka ba? Mga tao kami. May pakiramdam at puso kami. Hindi kami bagay para ituring yung alay. At hindi kami papayag na maging alay ng isang demonyong kagaya mo. Napakalakas ng loob mo na magsalita sa akin ng ganyan. Iniisip mo ba na dahil nasa iyo ang mutya ng aswang, ay matatalo mo na ako? Isa kang hangal kung iniisip mo yan. Sigurado ako na mapapatay kita. Hindi lang dahil sa mutya ng aswang, kundi dahil alam ko na nasa tabi ko ang Panginoong Diyos at hindi niya ako pababayaan. Naniniwala akong poprotektahan niya ako. Tignan natin kung magagawa ka pang protektahan na pinapaniwalaan mo Panginoong Diyos. Kapag dilaslas ko ang leg mo, gamit ang aking mga ko. Walang babala na sumugod sa akin si Lucero. Kahit katiting na takot ay wala akong naramdaman at naniniwala ko na dahil yon sa mutya ng aswang. Sinalubong ko si Lucero at hinawakan ko ng maigpit ang braso niya nang akmang sasakmalin ako ng matutulis niyang kuko. Gumalaw ang isa pa niyang kamay. Binitiwan ko ang itak at ginamit ko ang isa pang kamay ko para pigilan ang kanyang pag-atake. Nagtama ang mga mata namin at alam ko na walang gustong magpatalo sa aming dalawa. Tinuhod ko ang pagitan ng mga hita ni Lucero at kumawala sa lalamunan niya ang napakalakas na sigaw. Nang bitiwan ko siya, ay kinuha ko ang itak pero agad niyang tinapakan ang aking kamay. Pinilit kong alisin ang kamay ko pero masyado siyang malakas. Ngumisi siya at kinalmot niya ang muka ko. Impit akong sumigaw nang naramdaman ko ang pagbaon ng mga kuko niya sa aking balat. Matapos yun, ay malakas niya akong sinipa sa muka. Nagpagulong-gulong ako at doon ko nakita si Umpong at ang iba pang trabador na hirap na nakikipaglaban sa iba pang mga aswang. Pinilit kong tumayo pero nahirapan ako dahil sa mga pinsalang natamo ko. Sabi ko na sa'yo kanina na kahit nasa iyo pa ang mutya ng aswang, ay hindi mo ako matatalo dahil mas malakas ako kesa sa'yo. Laking gulat ko nang biglang lumitaw sa tabi ko si Manang Dolores na nasaan yung aswang. Magkakasabay na dumating ang mga katribo niya at tinulungan ng mga yon sina Umpong at ang mga trabador. Inalalayan ako ni Manang Dolores na makatayo. Dolores! Anong ginagawa mo nitong matanda ka? Nandito kami
para tapusin ang kasamaan mo. Sawag-sawa na kaming matakot sa iyo, Lucero. Panahon na para purahin ang tribo mo. Galit na sumugod si Lucero sa amin ni Manang Dolores. Magkasabay naming sinalubong ni Manang Dolores si Lucero. Hinayaan ko na maglaban ang dalawang aswang na pinuno ng kani-kanilang mga tribo. Kinuha ko ang matalas na itak at habang abala si Lucero sa pakikipaglaban kay Manang Dolores, ay sinamantala ko yun. Mabilis akong lumapit sa likod ni Lucero at mula roon ay buong puwersa kong itinarak ang itak sa batok niya. Lumagpas ang dulo ng itak sa leeg ni Lucero. Nang hugutin ko yun, ay tuluyang nilaslas ni Manang Dolores ang leeg ni Lucero na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nang bumagsak sa lupa ang walang buhay na si Lucero, ay nakita yon ng mga alagad niya. Natakot sila nang nalaman nilang patay na ang kanilang pinuno. Sinubukan pang tumakas ng ilan sa mga katribo ni Lucero, pero pinatay din sila ng mga mabubuting mga aswang na nasa panig ni Manang Dolores. Hindi nagtagal ay napuno ng mga walang buhay na aswang ang lugar na yon na kinamkam ni Pakito. Humarap ako kay Manang Dolores matapos ang madugong pangyayari sa gabing yon. Ibinalik ko sa kanya ang mutya ng aswang dahil alam ko na hindi ko na yon kailangan. Nag-anyong tao na uli si Manang Dolores. Maraming salamat po dahil tinulungan niyo po kami, Manang Dolores. Habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob to sa inyo. Napagtanto ko kasi na habang buhay pa si Lucero ay patuloy pa rin ang kasamaan ni Pakito. Kailangan kong mas paging matapang para mas marami ang buhay na mailigtas. At siguro naman ay aalis na kayo sa lugar na ito matapos ang lahat ng nangyari. Tama po kayo. Wala na pong dahilan para manatili pa kami rito. Pero paano po kayo? Paniguradong babalik pa rito si Pakito. Wala na si Lucero. At sigurado ko na wala sa mga katribo ko ang papanig sa kanya. Sigurado ko na maibabalik na sa amin ang lupaing ito. Salamat din sa iyo, Gardo. Salamat dahil pumanig ka pa rin sa kung ano ang tama. Matapos yun, ay umalis na sina Manang Dolores at ang mga kasamahan niyang mga aswang. Naiwan kami roon at lahat kami ay nagpasalamat na nagawa naming makaligtas sa gabing yon. At nangyari yun dahil sa tulong ng mga nilalang na inaakala ng lahat na masama at dapat katakutan. Nang sumikat na ang araw, ay magkakasama kaming umalis ni Umpong at ng mga natitirang trabahador sa lupain ng mga aswang. Umasa ako na hindi naguguluhin pa ni Don Pakito sina Manang Dolores dahil patay na ang kaalyado niyang aswang na si Lucero. Simula rin noon ay hindi ko na nakita pa si Don Pakito, habang kami naman ni Umpong ay naging matalik na magkaibigan. Nakakatuwa lang na sa kabila ng hindi magandang nangyari ay nakahanap pa rin ako ng isang tunay na kaibigan. Makalipas ang ilang taon, nabalitaan namin na pinatay si Pakito at natagpuan ang bangkay niya sa Talahiban. Kalunos-lunos ang sinapit niya at walang malinaw na dahilan o kung sino ang gumawa noon. Doon ko naunawaan na totoo talaga ang karma. Kung mabuti ang ginagawa mo, may mabuti din babalik sa iyo. Kung masama naman, ay ganun din ang kapalit. Sa ngayon, magkaibigan pa rin kami ni Umpong at may maliit kaming negosyo
Hindi man kami mayaman, ay nakakaangat naman kami kahit papano. At yun naman ang mahalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana po ay may natutunan kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, ay pinapatunayan lamang ang mga lupaing minana natin mula sa ating mga ninuno sa kabundukan ay hindi lamang basta lupang maaaring ariin o pagkakitaan. Ito ay bahagi ng ating kasaysayan, kultura at buhay. Dito nananahan ang mga katutubong matagal nang nagbabantay at nag-aalaga sa kalikasan. Pinapanatili ang balanse ng kagubatan, mga ilog at kabundukan na nagsisilbing likas na panangga laban sa mga bagyo, pagguho ng lupa at pagbaha. Kaya't hindi nararapat na ito'y kamkamin ng sinumang nalulunod sa kasakiman na ginagamit ang kapangyarihan ng salipi upang manakot at mang-abuso sa mga tunay na tagapag-ingat ng kalikasan. Ang kalikasan ang ating unang depensa laban sa mga unos ng panahon at siyang sumisipsip sa tubig ng malalakas na ulan. Kung ito'y pababayaan at ipagkakanulo sa pansariling interes, darating ang araw na tayo rin ang magdurusa at magsisisi, sapagkat ang sinirang kalikasan ay babalik sa atin bilang kapahamakan. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli at pagpalain po